Hi guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So sa video na to, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon at rising sign na Capricorn. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. Kung hindi nyo po alam kung ano yung sun, moon, and rising nyo, sa dulo po ng video, may link po tayo para dito. Kasi importante din siya. Ngayon guys, tandaan po natin yung mga readings. They are for guidance purposes. You have your free will, so use it wisely po. Tandaan po na, and by the way guys, just a reminder, bukas na po ang ating membership. So, pag kinlik nyo po yung join button, magkakaroon kayong access sa ating exclusive videos tulad po ng ating mga extended readings. At sa future lives po natin, priority po kayo para mabasahan. And for those na kailangan po ng private reading and spellworks, message me in my Facebook page. Link is in the description below. And for those po na gusto mag-send ng donations or gift, you can use the thanks button sa baba or yung ating Gcash Maya numbers at the bottom of the screen. Okay, Pisces. Ay, Pisces to Capricorn. Kamusta na ba? So, hirap ko na to. So, we have here the Six of Cups and Picks of Joy. So, kamusta naman ang confused emotions natin? Yung iba sa inyo dyan, yung mga tipong hindi nyo alam kung ano ba yung next move nyo, ano yung, paano kayo gagalaw. Andoon na you're in a place na parang hinahanap nyo ngayon yung location nyo. Naghahanap kayo ng path nyo. Alam mo, it's okay. Hindi naman masama that you are confused. Andun kasi you're trying to make sure na yung na ma-establish mo yung sarili mo. Andoon na nagiging maingat ka lang na ayaw mo nang mangyari yung or magawa yung mga mistakes in the past, maulit siya. Kasi hindi worth it eh. Andoon na kapag nangyari, parang pag nagawa mo ulit siya, medyo hindi maganda, di ba? Yung parang sabi nga, once is enough, two is too much. Pag tatlo, ay na-issue nga na talaga natin sa part na yun. So, don't rush yourself. Kung nakaramdam ka na parang na emotionally na-down ka, instead na parang hamanap ka ng paraan para mawala ito, ask yourself, bakit ko siya nararamdaman? Bakit nag-harbor ako ng mga gantong klaseng pakiramdam? Bakit nandito siya sa loob ko? Alamin mo yung tinatawag natin na root cause. Alamin natin tinatawag natin na pinakaugat. Kasi 'di ba kung papatay ka ng damo, for sure para mapatay mo hindi mo na kailangan putulin yung dahon. Kailangan mo talaga hanapin yung ugat, doon mo siya patayin. Kaya na maganda na ito kasi this will allow you to tong pag nalaman mo yung yung root cause. So tinatawag, meron kang mga makikita dito na parang may mga ma-discover ka about yourself, about the past, about sa mga alam mo na parang ikaw mismo ko-question, bakit ko pinaniwalaan yun all this time? Or bakit ko siya pinanghawakan sa pangmatagalang panahon? Those things na madidiscover mo will help you gain access to a lot of things in your life na siguro sabihin na lang natin, malaking magiging tulong nito talaga sa'yo. You can experience a lot of positive changes. So, go back to it. Ano ba yung nagkakalas sa'yo? So, we have here is the Queen of Swords tsaka Stormfields. Isa kasi sa mga nagkakalas sa'yo, ito pag hindi mo na kaya, alam ko ayaw mo nang hihingi talaga ng tulong. And very seldom na nagkukwento ka din ng mga pinagdadaanan mo. Pero Capricorn, please, magsalita ka. Kung ito yung plano mo, magkwento ka para alam din ng mga tao sa paligid mo how nila pwede ka ma-support or mabigyan ka nila ng inputs or advices kung ano yung mga pwede mo pang gawin to make it better, kung meron bang parang may kulang, ganyan. So, this is a good time para magbigay ka ng moment para sabihin natin na mag-build ka nung
connections mo with other people. Kasi nanghihinayang lang ako na masyado mong kinikip yung sarili mo, bottled up. Baka mamaya, yung mga kailangan mong malaman, yung kailangan mong marinig, at kailangan mong maintindihan, hindi mo makuha. It is sabihin natin, nakakalungkot kung ganun yung mangyayari. So, the cards are showing me na talagang as of this time, siguro, andun yun, siguro trust issue na rin kung kano ka magkukwento. Baka mamaya ilaglag ka or ma-judge ka. You know what? Nagtitiwala naman ako na meron kang enough wisdom para alamin kung kanino ka dapat magkwento or kanino ka dapat dumikit. So, you need to break that. Tingnan natin yung yung desire mo. So, we have here the Three of Cups and Magic Stream. Sino bang hindi gusto ng party? Sino bang hindi gusto ng maging happy? Pero, happiness can start. Isa sa mga way to start it is connecting with the right people. Sabi nga, di ba? Parang, Sinoki, yung brand dati ng cellphone, yung kanilang tagline is connecting people. This is the moment that tinatawag ka ng universe for you to achieve that happiness na hinahanap mo. Connecting with the right individuals is the right step para sa'yo ngayon. Marami ka naman, okay, sige, given, madami kang friends. Pero sa dami ng friends mong yun, sino ba doon talaga yung masasabi nating totoong friend mo? At andoon na, at the end of the day, kaya niyang saluhin ka at all costs. Diba? Yun yung isang magandang question dito para sa'yo eh. I'm seeing here na nag-invest ka sa ibang mga maling tao. Let's not repeat that. Let's not allow it to happen sa'yo ulit. Ngayon, tingnan natin. According here to sa foundation mo, meron tayo ditong si Queen of Pentacles tsaka Clean House. Ito nga. When you say clean house kasi hindi lang naman to literal na bahay. But ito yung sinasabi dito, even in life. Ano ba yung mga pananghahawakan mo? Mga ideologies mo, mga ano bang term to? Mga bagay na pinaniniwalaan mo na hindi na nakakatulong sa'yo. The cards are advising you na time naman na mag-declutter na tayo. Yung sinasabi nga na yung pamamaraan dati, hindi dahil effective siya dati, is magiging effective ngayon. Use your instinct. Yung tinatawag nating kutob. Parang makinig ka din na, alam, yung mga advice na pag sinabi, hindi na nag-work yan, try to look into it. Try mo na tignan. Baka may point nga naman. Baka naman na ito nga yung sinasabi. Or baka naman ito talaga may basis nga. Kaya ito yung binibigay sa'yo na info. Kasi foundation is a very important thing. Kasi doon tayo nakatayo. Yun yung pinanghahawakan natin. Ngayon, kung mali yung pinanghahawakan natin, umaalog-alog na, hindi na stable, paano mo iaangat or paano mo ipapataasin to in such a way na makikita mo yung improvement mo. So, doon tayo sa basement ng buhay natin. Tingnan natin kung maayos pa. Ano yung mga hindi na dapat nating ine-entertain. It's time to let them go. Yung influence ng past mo ngayon is with the Two of Pentacles and listening. Ayun na nga. Kado kasing sorry pero walang masamang maawa. Like ako, naawa ko dito sa matabang to. So, inuwi ko siya. Si Mikay. Pero kasi sa tao, medyo ibang case eh. Masakit mang sabihin, pero lahat ng normal or nasa nature ng mga tao na ang inuuna nila is yung kapakanan nila. Inuuna nila yung makabuti sa kanila. So, ending, di ba? May mga dalawa yung nakikita ko ito eh. Nahihirapan ka tuloy magbayad ng mga kailangan mong bayaran. And at the same time, nahirap ka tuloy maningil doon sa mga nanghiram sa'yo. It's a very bad thing. Kasi,
ang daming mga relationships ka din before na sabi natin hindi naging maayos na because of money. Sabi nga nila, totoong lumalabas ang kulay ng tao dahil sa pera. Nakalungkot lang na nagsasuffer both parties. So, let's learn from it. Hindi lahat ng oras, awa ang pinapairal. And try mo makinig din ha sa feedback ng iba. Bawas-bawasan natin yung sobrang reasoning. Kumaga, learn to listen more and understand kaysa sa puro salita agad. Oo, sabihin natin, matalino ka, you know a lot of things, but learn how to listen as well. You'll learn a lot. Well, yung future na ikaw, meron tayong 9 of Pentacles tsaka Magic Prayer. So, meron tayong exchange na hinihingi sa iyo ang universe. Yung may kasabihan na hindi mo kayang yakapin ang dalawang puno ng sabay. Take time. There's an exchange na nire-require sa'yo ang universe. Kumaga, meron kang hinihingi, pero minsan may mga sacrifices din na kailangang ibigay. Siguro sa ano ba? Share ko ba? In my case, I don't celebrate my birthdays. Yung mga tipo naghahanda. No, I don't do that anymore. Ang feeling ko nung nagsimula ko, I was 8, nung nag-18 ako. Hindi ko na siya sinelebrate. I find ways na lang to give back sa mga tao. Kaya di ba nung huli nag-live ako, bisperas ng birthday ko, na I'm giving back sa true reading. But in return, nung ginawa ko siya, there are a lot of things na dumating din sa life ko na hindi ko makukuha kung hindi. Kumbaga yun yung exchange ko. That's the sacrifice I gave para ma-achieve ko yung mga nakukuha ko ngayon. So, it's time na medyo ask the universe, ano yung exchange na hinihingi sa'yo? Ano yung, what do you need to give up? There is a say, may kasabihan nga na ang kamay na nakasara ay hindi makakatanggap. Something to let go. So kung nakaka-resonate ka sa readings natin, Capricorn, pwede mo mapanood din po ang ating extended reading kung saan mas malalim na yung mga readings natin doon. To access po yun, i-click nyo lang po yung join button sa baba para magkita-kita tayo doon. So tuloy natin yung reading mo. Capricorn. So your physical environment, we have here the Knight of Cups and encouragement. Ito na nga, talk to people. Alam mo yung, you are so, nagsisimula ka na paligiran mo yung sarili mo ng mga tao na andoon positive yung outlook sa life. Andoon na nagbibigay sa'yo ng proper encouragement. Parang siguro pwede nating i-categorize sa parang parental figure yung hinahanap mo. So, may mga ganun, binibigyan ka na ng universe ng mga ganung klaseng tao. I-treasure mo itong mga to. Learn, matuto ka na makinig. Kasi may mga ibabato sila sa'yo, may mga i-share sila sa'yo, na ikaw mismo parang, ay, pwede pala yun. Ay, parang, ay, maganda pala yun. Okay pala yun. So, andoon na malaki yung magiging dagdag nila. Yung mga questions mo before na nahihirapan kang masagot, gagamitin sa ng universe para ibigay sa'yo yung kasagutang hinahanap mo. Tutulungan silang gagamitin ng universe para makita mo yung mga bagay mula sa ibang anggulo. Kasi siyempre, ang point of view mo is kung nasaan ka lang, pero may yung mga tao sa paligid mo, iba yung point of view nila. It is a good action. Magandang gawain yun na alamin natin kung ano yung point of view ng iba. And sabi nga nila, ang lesson kapag iniba-iba mo yung same letters na nagsispell ng listen is the same letters doon sa word na silent. So, in silence, listen.
Your emotional environment is the Nine of Swords, tsaka Wizard of Awareness. So, ito yung question ng card sa'yo. Ano ba talaga yung gusto mo? Kasi you want to be happy. Anong klaseng happiness ba itong hinahanap mo? Anong klaseng fulfillment? Fulfillment ba to sa pag-aaral, sa career? Fulfillment ba to in finances? Ano? And sabihin natin, nasagot mo is fulfillment sa finances. How do you define it? Paano masasabi na happy ka or fulfilled ka in terms of your finances? Ano yung, sabihin natin, parang sign na nagpapahiwatig that this is it, ito yung masasabi kong happy ako kasi nakuha ko to or naabot ko tong level na to or andito ako sa gantong lugar or kasama ko itong mga gantong tao or nakuha ko to yung award na ganito. Ano? Yun yung gustong marinig sa'yo ng universe eh. Yun yung gustong makuha sa yung information ng universe. Kasi at the end of the day, ang universe nag-work siya in specifics. Hindi pwede yung, merong isa, nagpagawa siya sumali siya sa wishing spell. Ang wish niya is bahay. Binalik ko talaga yung question, Ma'am, kahit matrabaho sa end ko, pero gusto ko maayos yung ikakas nating spell para sa'yo, i-describe mo sa akin yung bahay na gusto mo. Na yung tipong kapag dinescribe mo siya sa akin, mapipicture out ko sa utak ko din kung ano yon. As far as I know, parang last year niya pinawish yun is. Ang alam ko ngayon, in progress ni. Parang patapos na yung bahay at exactly nung dinescribe niya. So, sagutin mo yung mga tanong na yun ng universe. Wag lang yung pagpalain niyo po ako. Anong klaseng pagpapala? Ay, Day, sabi ko sa'yo, ang pagbubuntis isang pagpapala din yan. Baka maaning ka. Magkaroon ka bigla ng anak. Specifics tayo, Capricorn. Specifics. Okay? Your hopes and fears. 3 of Wands. Tsaka Wandering Circles. Well, totoo naman. Iba sa pakiramdam na natatapos mo or na-achieve mo yung isang bagay or nagagawa mo isang bagay on your own. Na yung tipong, actually, nung elementary ako, mas gusto ko yung individual project kaysa, or high school, even in college, I prefer yung individual projects kaysa sa group. Kasi, yun nga, minsan may aminado naman ako, may pagka-perfectionist din ako. Kasi gusto ko syempre yung the best yun, ibibigay ko lagi. Pero iba kasi nun kapag may mga kasama ka, iba yung yung speed, yung collaboration ng mga ideas. So, with the 3 of Wands and Wandering Circles, alam mo yung tipong you want to be successful in your own way. Walang masama doon. Pero, pinapalala sa'yo ng cards na, well, tanda natin, yung kasabihan na, no man is an island. Wala naman tao na kayang mabuhay mag-isa. And especially here right now, with yung mga andami sa inyo na may emotional baggages, time naman na medyo mag-unload tayo. Time naman na medyo we connect with the right people to help us doon sa part na mag-unload ka. Kasi ang dami yung dinadamdam. Di naman kinagkukwento. Parang ando na you do what you do. Yun na yun. Tapos, balang si Batman. Alam mo, isang natutunan ko pa, kung gusto mo talaga magkaroon nung ma-achieve mo ibang mga bagay na ina-aspire mo, may isang paraan para mapabilis mo yung manifestation. Share ko na sa'yo. If you can look up yung verse sa Galatians chapter 6 verse 2. Kasi the more ka nagbibigay, yung kumbaga nagagawa ka ng mga good things, yung balik nun is 7 beses din. According to Luke chapter 8 yata yun.
So, i-follow mo yung instructions ng Galatians chapter 6 verse 2 and you will expound talaga yung blessing sa buhay mo. Binigay mo isa, balik sa'yo 7. Now, the future that you have is the Three of Pentacles and Moonlight. Alam mo, Capricorn, okay, ang dami sa inyo gusto magkaroon ng career shift next year, di ba? Sige, pagbibigyan ka ng universe, bibigyan ka ng chance. So, may mga kausap na iba sa inyo, may mga kausap na meron kayong mga specific na tao na kailangang kausapin o sila yung tutulong sa inyo para matupad to. And hindi naman mukhang hindi lahat, pero madami din. Okay, magaya tayo kay Gemini. So, madami din sa inyo na magkakaroon ng physical movements. Tingnan natin mamaya sa extended reading. Anong may movement ako nakikita eh. So, it's a physical movement ang gagawin nyo. And it is a, paano tayo put into words? Ano siya? Required siya. Kasi kailangan para ma-unlock mo yung new potentials na binabato o nilalatag ng universe para sa'yo. Your deity is Eros. Halos kapakalan ko. Eros. So, it's number 19, sabi, desire, playfulness, and a wish to connect. See, even yung deity mo, na si Eros, nagsasabi, you need to start connecting. Now, yes, sabi nga, si Eros kasi, it's about, kung tama ako, correct me if I'm wrong, siya yung, deity of physical love. Ayan, so, physical touch, ganyan, blah, blah, blah. Pero kasi, it's also about connecting people. It's about building yung mga bridges na importante at kailangan mo sa life. And right now, ang daming bridges na gustong ibuo ng universe sa'yo. Because tulad saan ba yung pinakamarami? Ortigas ba? Tulad sa Ortigas, yung mga flyover sa Lazadabat. But it will bring you to the place where you need to be sa mas mabilis na oras. Ganon din. Akala mo walang kwenta yung mga nakikilala mo, parang it's nothing. Actually, sila yung mga magiging bridge papunta doon sa mga destinations na kailangan mo. So, connect. Yan. No, connect din pag may time. So, I hope nakatulong yung reading sa'yo. At tandaan, the readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. Kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and like this video as well. Okay, so we're pulling as well yung cards para sa yung extended reading. Kung gusto niyo pong malaman yung readings for the details of the extended readings, i-click nyo lang po yung join button sa baba. Spellworks po and private reading, message me my Facebook page. Link is in the description below. Donations can be sent via GCash or Maya and the thanks button as well. Capricorn, maraming salamat. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. And hope to see you sa extended reading. Mula po dito sa La Trinidad Benguet, kasama po si Mikay Noodles. Have a great day and I'll see you later. Bye!